Dumating ang dakilang pagdalaw ng Diyos sa kanyang iglesia sa Vigan City, Ilocos Sur, dito mismo sa lugar na ito. Panoorin ang mga dakilang kaganapan dito. Sa isang lungsod na puno ng kasaysayan, naganap ang kauna-unahang Bishops and Pastors Conference na dinaluhan ng mga nangunguna sa iglesia at mga manggagawa sa ubasan ng Diyos mula sa nasabing lungsod at sa mga karatig bayan nito. Ito nga ay may temang Called to be like Jesus na pinangunahan ng God's end-time prophet and apostle na si Apostle Renato D. Carillo. Sa kanyang pangangaral, kanyang binigyang diin ang kahalagahan at tungkulin ng church sa bawat bansa, partikular na sa bansang Pilipinas, sa gitna ng hamon na kinakaharap ng lipunan mula sa kaguluhan, kawalan ng katiyakan at mga suliraning kinakaharap ng bansa. Hindi nga naging karaniwang araw ang ginanap na conference dahil ito ay naganap sa mismong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Dito nga naipahayag ng apostol ang puso ng Diyos para sa church at ang matinding panawagan para ito ay manindigan sa katotohanan, mabuhay ng may integridad, kabanalan at kasakdalan na siyang magdadala sa bansa sa ganap na kalayaan. So join me please in the book of Psalm chapter 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. Sa New King James Version, inheritance. Blessed is the nation whose God is the Lord. So para mapagpala po ang Pilipinas ng lubos at ganap at mapulpil niya ang kanyang prophetic apostolic destiny, dapat siya po yung maging bansa ng Diyos. That is the requirement. Blessed is the nation whose God is the Lord. Malalaman natin kung saan na nakarating ang church sa mga region na yan. Pag nakita niyo ang kalagayan ng region na yan. Dahil kung anong mangyayari sa church, aapekto sa region na yan. Kung saan pupunta ang church, susunod ang region na yan. Because the church is the head, the nation is the tail. Where we go, they follow. May isa lang ang way para matransform ang Pilipinas. God will send. At ito'y sinimula niya na tuloy-tuloy. Apostolic revival to the church. Pag ang puso ng church, individually and collectively, ay nahila ng Diyos, ang bansa ay mahihil na rin. It's only the church that has the power to transform nations. Si Jesus ang pag-asa ng buong mundo sa pamamagitan ng church! %100%, I believe that he is a true man of God. Talagang nakikita ko po na in spite yung mga sinasabi ng iba, sa akin, personally, ay nakikita ko na totoo yung sinasabi niya eh. Talagang nakikita ko po na parang yung heart ni Jesus eh. Siya ay hindi basta-bastang tao ng Diyos. Talagang the man of the hour, the man of faith, the man of prayer. Humble siya. Nakikita ko yun. Sana dito sa Ilocos Sur, marami pang mga tao na dapat talagang makatch up nila yung kanyang vision. Matapos ang mga makalangit na kapahayagan, naganap naman ang makapangyarihang panalangin ng apostol ng Diyos para sa bansa. Father God, in the name of Jesus, the Son of the living God, in the presence and the power of the Holy Spirit, send salvation and peace to Malacanang. Send salvation and peace to the Supreme Court. Send salvation and peace to the Court of Appeal. Send salvation and peace to the Ombudsman. Send salvation and peace to the Sandigan Bayan. Send salvation and peace to the Regional Trial Court. Send salvation and peace to the Municipal Trial Court.
Send salvation and peace to the prosecutor's office. Send salvation and peace to the IBF. Send salvation and peace to Custom, the Department of Finance, sa DOH, sa NEDA, sa LEDAC, sa AFP, sa PNP. Send salvation and peace sa Governor's Office, sa Congressman's Office, sa Mayor's Office, sa Vice Mayor's Office, sa Barangay Captain Office. Send salvation and peace. Precious Lord, send salvation and peace, O Lord, to the Commission on Human Rights. Send salvation and peace to COA. Send salvation and peace to Senate. Send salvation and peace to Congress. Lord, send the wave of your glory to your church. Invade your people. Possess them so we can possess the land. Thank you for gathering us today, for speaking to us, prophesying through us, and filling us with your holy presence. Philippine Island, you have no option but to be a living like Jesus nation. You have no option but to be saved. Pong nanalangin po ang lingkod ng Diyos sa ating minamalabansang Pilipinas. Na tunay nga po, binalot po ng Lord ang maapoy na malagablab na panalangin po sa ating minamalabansa. Na kitang-kita po natin at damang-dama po natin na talagang walang pupuntahan ang church kundi makaranas po ng apostolic revival. Nasa Kanya po lahat ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa Kanya, talagang anointed preacher po at apostol. Marami pa akong natutunan dito about sa leadership at talagang na-encourage po ako sa message po ni Tatay po. Napakaganda ng kanyang paliwanag, maraming revelation na dumadating sa kanya, mga napapakinggan namin na mga salita na kung saan ay talaga napakaganda, napakasarap pakinggan, hindi po nakakasawa. Oo, very powerful message, very powerful every word na kanyang binibigkas, binibitawan ay talagang tago sa puso. Sa pagtitipon ngang ito, hindi lamang nabuksan ang pangunawa ng church patungkol sa kanyang tungkulin sa bansa, kundi naganap din dito ang matinding repentance na siguradong nagdala dito sa kalayaan sa apostolic revival. He lived his message that we have seen talagang yung karakter na living like Jesus. For God's glory, I am just 40 years in the ministry. Marami akong napakinggan, marami akong kaibigan from all over, even pero sabi ko kakaiba yata ang apostol to. Dinipin ko, kaya nakita natin yung glory, yung power. Tatayo pa lang siya, kinikilabutan na, even me. Without any iota of that, I cannot deny. This is the man that God sent here in the world, not only the Philippines, all over the world. And we can see, and we have seen the glory, the powerful move of the Spirit, because I believe this man of God, without any iota doubt, even in the spiritual realm, it has been already orchestrated, because there is a foreknowledge that this time happening today is just the fulfillment of God's purpose, mandated, and the revelation of God through and to this man of God is now being fulfilled. Kakaiba talaga yung aking experience ngayon. Thank you so much. Talagang itong panahon na ito, kailangan natin talaga yung revival talaga, yung apostolic revival. A million thanks to God because God sent Apostle Rene Garillo here in Bigan. Look forward, Bigan! Next year, glory to God, our apostle shall return. Praise the Lord sa napakadakilang bagay na pinangyari kinanap po ng Diyos sa first time ever na mission travel po ng Man of God dito po sa lalawigan po ng Ilocos Sur, particularly sa city capital mismo, ang Vigan City. Na dinala po napakarami pong fellowship, denomination sa pangunguna po ng mga bishops and pastors, at tunay nga po na ang Diyos ay dumalaw
ang Holy Spirit invasion ay naranasan po ng buhay ng bawat isa. At naniniwala po ako ng church sa lugar po ng Ilocos Region ay hindi na po maging katulad kagaya po ng dati. Kaya ganyan po kahalaga ng buhay po ng lingkod po ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, ay makarating sa bawat bayan, sa bawat bansa upang dumating ang kaganapan ng layunin ng Diyos na makarating ang church, ang iglesia ng Diyos sa pagkakaunawa ng kahalagahan ng pamumuhay kagaya ng Panginoon Jesucristo, na yung apostolic revival ay maranasan po ng body of Christ at ang dakilang pagliligtas ng Diyos ay maranasan ng bawat buhay kaluluwa. Kaya tayo po'y lubos-lubos po nagpapasalamat sa buhay po ng man of God, Apostol Renato Di Carillo, together with his one and only beloved wife, Prophetess Elena Gacarillo, sa kalapong pagpunta sa lugar po ng Vigan City. Tunay nga po na ang pagdalaw po nila, yung pagdalaw ng Diyos na pagpala, hindi lang po ang Vigan City, kundi ang entire Ilocos region. Hallelujah. The church is the salt and the light of this world, and the church is the head and not the tail. Tunay nga ang kalayaan ng bansang ito, ang Pilipinas, ay wala sa sino mang tao o politiko, kundi ito'y nakasalalay sa Iglesia ng Diyos. Truly, the Lord is finalizing the mandate, and the church has no option but to be like Jesus. And the Philippine Islands is no destiny but to be the living like Jesus nation. Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito po si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.